Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pulong Duterte, no? Congressman Pulong Duterte, at sinagot niya po itong walang tigil na pag-atake kay Sara Duterte na bakit nananahimik. Sabi po ni Pulong Duterte, hindi trabaho ni VP Sara na i-demonize ang China. Okay? At is si Paulo Duterte, alam niyo naman siya talaga yung panganay na anak, no? Nagsalita na po siya dito sa Akbayan kasi grabe na itong mga tauhan ni Hontiveros. Ito po ang partido ni Hontiveros sa mga hindi po nakakaalam. Grabe na rin po yung ginagawa nila sa mga Duterte, no? Na lahat na lang ng kasalanan ng Pilipinas ay binibintang sa mga Duterte. Ito po ang sinabi ni Pulong Duterte. The question on the actions of Chinese vessels in the WPS should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Yan yung matagal na natin sinasabi, no? Kung sino po yung mga taong dapat umaksyon, sila lang dapat yung nagsasalita. Kasi ang dami nagsasalita eh. Gusto nyo magsalita lahat. Iba-iba sinasabi. Tignan nyo, iba naman yung sinasabi ni Roque. Iba na naman yung sinasabi ng mga ibang meron. Diba? Ayan yung problema sa atin, maraming epal. Dapat, pero yung mga totoong concern, yung mga chief architect, yung presidente, ni wala po kayong narinig na video, napanood na video na tungkol dyan. Kasi, alam niyo kung bakit? Nag-iingat siya eh. Hindi nyo ba naiisip yung hindi ko masisisi yung gobyerno natin. Kasi nakakasyak po yan eh. Yan na po pinakamalalang pambobomba. Maingat po masyado yung chief architect ng ating foreign relations, yung presidente ng Pilipinas. Tapos gusto nyo lahat ng tao magsalita laban kung saan. Nagsalita na si Kiko. Natigil ba? Nagsalita na si Roque. Natigil ba? Nagsalita na kung sino-sinong tao. Natigil ba yung pambobomba sa atin? Hindi naman kasi yan yung solusyon. Dagdag pa ni Paulo Duterte, ito para tayong sinasampal pare-pareho ng katotohanan. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Di ba? Hindi po trabaho ng Vice President. Yun lang naman kasi ang gusto nyo, to demonize China. Wala pong kalusot-lusot dyan si Vice President Sara Duterte. Pag nagsalita si Vice President Sara Duterte ng mas magaling kaysa sa hindi pa kasi nagpapahayag ang Pangulo, yung video wala pa eh. Ano sasabihin nyo? Kung maganda yung sinabi, pabor sa inyo. Kunwari, halimbawa lang to halimbawa, kinundi na ni Sara Duterte yung China. Alam nyo kung ano sasabihin ng mga pro-BBM at tambalsulos, vloggers and supporters? Bakit mo pinangungunahan ng Pangulo? Wala pang ang pahayag ang Pangulo. Kita nyo? Kung sinabi ni Sara Duterte, halimbawa lang po, ito ang sinabi ni Sara Duterte. Dapat yan, yung armed forces, nilulusob na natin yan. Pwede ba sabihin ni Sara Duterte yun? Malamang hindi. Sino unang papalag sa tingin nyo? Kung nag-utos si Sara Duterte, inutusan niya armed forces, pwede ba yun? Hindi. Diba? Kahit yun yung gusto nyo mangyari, kayong mga tambaluslos and BBM vloggers and supporters, tututulan nyo yun. Ano bang kapanyarihan mo na mag-utos sa AFP? Walang kalusot-lusot eh. Pag sa tingin nyo, pinaburan naman yung China, okay, tanyo na, pro-China talaga. Alam nyo po, dito sa Pilipinas, kung sino yung tama yung ginagawa, siya yung kinukundina. Tama po yung ginagawa ni Sara Duterte. No? Manahimik kasi very sensitive yung issue na yan. Ipaubaya niya sa nararapat, ipaubaya niya sa taong mayroong kapangyarihan at siya lang yung tanging dapat
na nagpapasya. Kaya natin binoto yung presidente ng Pilipinas para sa mga sensitive na issue na yan, siya yung magsasalita at magbibigay direksyon ng sa Pilipinas. Ang tanong, nagsalita na ba at nagbigay na ba ng direksyon? Sinabi ba na ba ng Pangulo kung ano ang gagawin natin? Makikipag-usap ba siya sa China o makikipagbombeta ng tubig? Walang malinaw na direksyon eh. Di ba? Alam niyo po kung anong ang ginagawa ni Pangulong Marcos? Alam niyo effective to? Eto ha. Alam niyo effective po yung ginagawa ni Pangulong Marcos na estilo sa mga taong yung problematic sa buhay, pero hindi sa presidente ng Pilipinas. Bakit? Kasi ang problema lilipas din yan. Actually, ganyan yung attitude ni Pangulong Marcos eh. Lahat po ng problema sa sibuyas, simula pa lang ng panunungkulan niya, may problema tayo sa sibuyas. Smuggling, mahal ang sibuyas. Highlight yan. Ang galing nga eh. Di ba? Smuggling, tapos super mahal ang sibuyas. Meron bang mga napakulong? Meron bang aksyon na malinaw? Lilipas din yan. Sumunod ng mga problema, brownout sa NAIA. Nung una, galit na galit pa yung mga sino. Heads must roll, heads must roll. Meron bang heads na nag-roll? Anong attitude? Oh, may natuklasan silang bagong attitude. Alam niyo kung ano, isisi sa Duterte sa dating administrasyon at lilipas din yung galit ng mga tao diyan. Problema sa traffic, isisi sa Duterte. Di ba automatic? Sabi akala ko ba natapos na ng Duterte ang problema? Sabi ng mga Duterte, within 10 months, wala nang problema sa traffic. Bakit may traffic pa rin hanggang ngayon? Tapos, walang aksyon, lilipas din yan. Lilipas din. Nagka-problema tayo, tumaas ang presyo ng bigas. Ha? Dati na may smuggling, panahon pa ni Duterte yan eh. Mga smuggler talaga problema niyan eh. Lilipas din yan. Makakalimutan din ng tao yung galit yan. Galit na galit yung mga tao eh. Antas na ng di ba? Lilipas din yan. Alam niyo yung mabuti po yun sa mga pangkaraniwang mamamayan. No? Kung ikaw pangkaraniwang mamamayan, yung problema mo, ano kakainin mo mamaya, lilipas din. Huwag mong problemahan yan, lalagpasan ka lang na problema. Lilipas talaga, ganun po, nagkaroon po tayo ng attitude na lilipas din yan. Ngayon po, dahil sa ganung problema natin, ngayon, biyahe tayo. Hanap tayo ng solusyon, biyahe tayo. Tinatanong nyo, meron bang nangyayari sa galit yung mga tao, tuwing uuwi, pledge lang dala. Sinisi pa si Duterte noon eh. Alam niyo yung una niyan, naglabas sila, ay mas marami palang biyahe si Duterte nung unang taon niya, kaysa kay Pangulong Marcos. Pucha, Duterte na naman. At saka, yung galit natin sa pagbabiyahe ng Pangulo, lilipas lang din yan. Ang galing ng attitude, no? Wag kang kumibo. Hayaan mo, kaya nga tayo may mga vlogger eh. Hayaan mo sila ang manisi sa mga Duterte. Lahat ng problema, automatic Duterte. Hindi pa po alam kung ano ha. May nakita po ng mga pinapatay yung tignan nyo po rito. Yung nangyari po na unang krimen na nasyak tayo lahat kasi wala na tayong nababalitaan ganyang krimen eh. Assassination ni Percy Lapid. Puta, syakan lahat. Sino sinisi? Duterte yan. Puta, nagsalita yan labang kay Duterte. Duterte yan. Pumalag na po si Pulong Duterte. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundal ng Tunggano. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.